Good morning mga kamanabu. May mga nagtatanong din sa akin kung ano daw ba ang pwedeng gawin kapag meron tayong nakitang colony pero siya ay nasa kahoy at hindi natin kayang baakin yung kahoy dahil malaki at matigas. Kapag binaak natin to ay madudurog yung mga pollen, yung propolis at syempre yung brood at pwede yung ikamatay ng colony. So ang the best thing to do is magkaroon tayo ng tinatawag na eduction. Ito yung eduction, makikita natin. Ang gagawin nyo lamang is lagay nyo ng konting butas o tapyas yung mismong peral para magkaroon ng space. Then ang gagawin niyo, papatungan nyo siya ng boxes. So katulad na nakita nyo dito, pinatungan ko siya ng box. Pataas ng pataas. Ito medyo matagal ng colony ito sa akin. Siguro mga nasa 3 years na to. So ang ginagawa ko dito is good for harvesting. Now, may mga pagkakataon na umaakyat yung brood doon sa mga boxes. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Just like the case nitong ating nasa video na to, kahit ilang taon na siya na nakaganito ay hindi ko nakikita yung brood na umakyat. So nandito mostly is pollen and honey. So ginagamit ko na lang itong colony na to for honey production and pollen production. So kapag kami ay nagagawa ng salabat, mostly dito ako nag-harvest, dito ako kumukuha ng pollen at siyang inihahalo namin sa salabat. So another one is like this. Ito yung makikita ninyo, isa pa to sa mga eduction method natin. Same thing, dahil siya ay nasa puno ng lansones, medyo matigas, so hindi ko siya magagamit. So ang ginawa ko is akin na lamang in-eduction. Ito naman, another one ng eduction method natin. Makikita ninyo, nasa puno din siya. So dahil dalawa yung entrance niya, ang ginawa ko is dalawa din yung nilagay kong box. Ito is na-split ko na actually. Yan, na-split ko na to. Yan, nasa taas na yan. Kung di ako nagkakamali, yun yung nasa taas na yun ang na-split ko na sa dulo. Yun yung na-split ko galing dito. So makikita ninyo dito. Ito naman mostly is honey at pollen ang kanyang nilalagay dito. Dito ako nakakita ng maraming ng brood. So inilipat ko siya at in-split ko. So ngayon, nakapag-produce na ako ng isang colony nang hindi ko sinira yung kanyang mother colony. So ngayon, nag-iwan ako ng konting brood dito para magkaroon ulit ng another colony. Hopefully, next year, meron ulit magandang colony na lalabas ulit dito.